Maalam na pagbati, welcome sa first episode ng Alam Analysis ngayong 2026. Ako po ang inyong host, Inday Espina Varona. Pagpasok ng taon, 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang inendorso sa House of Representatives. Tampok sa mga reklamo laban sa Pangulo, ang mga paratang na graft and corruption mula sa maanumalyang flood control projects, betrayal ng public trust dahil sa 2026 national budget na tagtad di umano ng pork barrel. Tanong ng marami, may patutunguhan ba yung impeachment? Sagot ba ito sa nangyayaring korupsyon sa pamahalaan? Waste of time ba ito? Kasama natin ngayon ang Secretary General ng Bagong Alyansa Makabayan, si Mong Palatino. Ang bayan, may mga ilang officers siya at members na kasama doon sa impeachment complaints. Maalam na pagbati mo. Maalam na pagbati, Inday, saka sa ating mga tagapakinig po. Pero siguro, klaruhin lang natin, hindi ka mismo kasali sa complainants. Hindi po ako kasama, pero marami sa mga leaders ng bayan ay impeachment complainant. Okay. Una, ano ang laman na impeachment complaint? Basically, yung isang batayan natin, yung betrayal of public trust, yung pananagutan ni Bongbong dito sa usapin ng national budget na tagtad ng pork barrel. Aside from that, kasama rin ba yung corruption itself, yung dun sa flood control o sa budget lang ngayon ang pinag-uusapan? Tama po, kasi di ba last year, yung flood control scandal, si Bongbong sabi niya, ang mga may pananagutan dyan, mga mambabatas, mahiya naman kayo. Nagkaroon ng ICI, nagkaroon ng mga congressional investigations, nagkaroon ng ombudsman probe. Pero lahat ng yan, walang paabot hanggang Malacanang. Parang exempted si Bongbong sa pananagutan. So sa ating impeachment complaint, sinabi natin na sa totoo lang, ang nagdisenyo ng budget, ang may responsable sa budget, ay walang iba kundi ang chief executive. Kaya meron siyang pananagutan hinggil dito sa allocables, mga insertions, at higit sa lahat itong unprogrammed appropriations. Oo, dahil tama ba tayo na ang unprogrammed appropriations sa batas, hindi yan nare-release hanggat hindi sinabi ng Malacanang at ang presidente na may pera na tayo para dyan. Kaya po ang tawag natin dyan, presidential pork barrel din eh. It can only be released kapag pinirmahan ng Pangulo. At nakita natin sa panahon ni Bongbong Marcos, sobrang lumobo ang unprogrammed appropriations sa first 2 years ng kanyang administration. Naalala ko si Bong, ang mga allies o mga supporters ng Pangulo, sinasabi nilang hindi siya pwede maging corrupt, siya ngayong whistleblower, sabi nila, di ba? Kung corrupt siya, ilalabas niya ba yan? Ano yung magandang paliwanag sa tao dito? Una, kailangan po nating ilinaw yung kanyang sinasabing expose nung SONA. Ang gusto niya nga rin nun, he wanted to control the narrative eh. Okay. Na siya ang maglalabas, ibig sabihin, kung ano ilalabas niya, yun lang ang pag-uusapan. Yun lang ang pwedeng silipin. Hindi niya alam, siguro bahagi na ito ng arrogance niya bilang isang leader, hindi niya ma-expect na babalik sa kanya yung paratang. Na pwedeng silipin yung mga inutos niyang release ng pork barrel, pwedeng silipin yung pork barrel ng kanyang mga ahensya, pwedeng silipin yung allocables. Kaya, kahit siya mismo naglabas ng initial list, nakita natin na mas malawak pa pala ang mga pondong nilabas na direktang utos ng Malacanang. Oo nga no, mahirap paniwalaan na yung isang tao naniniwala ka na makakontrol mo ng ganyan ang naratibo. Pero kasi siguro nabasa mo na rin na kahit ang media, marami nang nilabas ang media over and above yung narrative ni Bongbong, no, na si Sandro, no, allocable king rin, no, si Martin, no. Pupunta tayo sa usaping, sabi nga ng ibang reformist din, hindi dapat pinupuruhan si BBM kasi ang tanging magbebenepisyo dito ay si Sara Duterte. Na aminin natin, mataas pa rin ang ratings, no. Paano ito ine-explain na kung bakit hindi pwedeng magbulag-bulagan or mamili ng either side? Well, una, yung ating tindig po para sa pananagutan eh. Ibig sabihin, if Bongbong is to be held accountable para sa corruption, bakit ka magdadalawang isip? Eh kung pananagutin mo rin naman si Sara Duterte para sa kanyang corruption. Pero kailangan managot kasi si Bongbong kasi hindi po simpleng pera ang pinag-uusapan dito na maliit lang eh. Malaki, billions of pesos ang involved.
ang kanyang pananagutan sa budget na pinatupad in the past 3 years at yung budget na ipapatupad ngayong taon. Yan po yung batayan ng ating impeachment para mapag-usapan ng ating mga kababayan na dinisenyo ng Malacanang ni Bongbong ang budget para pakinabangan niya at ng kanyang mga alyado. Kaya nandyan yung allocables, nandyan yung BBM formula, nandyan yung unprogrammed appropriations. Explain mo nga yung BBM parametric. In essence, ang nakalagay lang dyan, ini-ensure na ang release ng budget ng mga proyekto ay para sa mga alyado ng Malacanang para mabilis yung pagpapatupad ng mga infrastructure projects at at the same time, yung madali rin yung mga kickback ng mga politiko. So, nakadesenyo ang budget para sa release ng mga infrastructure projects na pagkukuhanan ng pondo para sa mga alyado ng Pangulo. Kasi ang isa dyan, para sa akin, ang isang puzzle niyan is, yung dating budget secretary, parang nawala lang, nag-resign lang, so... Ito po yung sinasabi natin na bakit parang pag umaabot na ng Malacanang ang investigation, biglang nagkakaroon ng sitwasyon na hindi natin makontrol. Halimbawa, yung ICI, was it really designed to shield the president from accountability? Bakit kapag ang akusasyon ay Malacanang, mga subordinates ng Pangulo biglang magre-resign, biglang matatanggal, tapos maiiba yung naratibo? Si Saldico, hindi ka panipaniwala daw ang kanyang expose, pero yung kanyang mga sinabi at the minimum dapat investigahan kasi it involves billions of pesos. And some, para lang sa mga nakikinig, and some of what he said, regardless of whether we like him or not, ay nag-validate ng ilang mga media reports din mismo, independent of Saldico ito, no? Saka ang sinasabi natin dito, walang dinaya lang Malacanang at saka ang mga alyado ng Pangulo na nagbigay ng pera sa mga USEC, yung mga cabinet secretary involved, si Saldico. Si Saldico is not a simple congressman. He is the head of the powerful Appropriations Committee. Pwede ba nating paniwalaan na may bigayan ng mga pera involving billions of pesos among USEC, among secretary level, among congressmen, congresswomen, senators, na hindi alam ng Pangulo? Kumbaga, talaga bang clueless ang Pangulo o talagang nakadisenyo ang corruption na para mag-benefit dito ang nasa Malacanang? Okay. Pero, tama ba, you are also, or bayan anyway, or people in bayan are going to be part of an impeachment complaint then against Sara Duterte. Matutuloy ba yon? Well, tama po. Part tayo ng impeachment Kasi dati, part 2024. Nag-decide yung Supreme Court recently na unconstitutional ang pero pwede pa rin mag-file. Oo. So, naghahanda po tayo. So, ito yung file natin February. to first week ng February. February, no? Ayon sa Supreme Court anyway. At historic po ito, no? First time ng presidente, vice presidente, ang sinasabi nila, bakit nyo gagawin yan? Sabi natin, kasalanan ba natin na parehong corrupt yung ating mga leader? At ano yung ating paraan para sila ay panagutin, kundi itong impeachment? Ito ba ang mga tanong na ganyan? Parang kaninong manok? Parang ganun usapin, kaninong manok ang ating ide-defend o i-protect o itutulak, no? Hindi ba yung manok-manukan na yan ay isang dahilan kung bakit ang tagal-tagal wala tayong we keep on repeating the cycle. Yan yung narrative po na yan, parehong nag-benefit dyan, Marcos at Duterte. Kasi parang pinapipili lang yung tao kay Marcos at kay Duterte na parang walang ibang choice ang tao. Parang kapalaran na ba, sumpa ba yan sa mga Pilipino na parehong corrupt ang pagpipilian natin? So, yan ay reminder sa atin na hindi lang sa dalawa ang choice. Nasa tao pa rin kung sino ang pipiliin natin. At iba, not necessarily silang dalawa lang. Binabasa ko pa rin, no, gusto ko pangatlong basahin yung sa Supreme Court decision. Pero nakita ko dun kasi sinabi nila na yung nag-file naman may 3 impeachment complaint nga bago nag-fourth na nga yun yung pinasa nila. At di ba matagal na rin pinupush ng makabayan dahil bakit hindi nyo pinapansin ang final na Ito ba election sa Marcos government? Sinadya na hindi pinansin yan para Sinisisi natin dyan si Bongbong mismo. Kasi di ba ang pronouncements niya repeatedly, impeachment is not productive, divisive, ayaw niya ng impeachment. Pero alam din natin yung dahilan niya. Alam natin na pwede kasing mag-backfire sa kanya.
Tapos alam niya wala siguro siyang number sa Senate at that time. Pero regardless kung anong gusto ng Pangulo, ay yung ating call for pananagutan, dapat yun ang bigyan ng timbang. Okay, sige. Meron bang idadagdag ikaw from your end, no, dahil may magpa-file na uli ng bago na to, na impeachment complaint kay Sara, maaari bang may maidadagdag na wala pa dun sa unang impeachment? Yan po yung pinag-uusapan ngayon ng mga anti-corruption advocates. Pwede ba nating palawakin yung batayan? Definitely po yung na-file natin before, valid pa rin. No? Yung usapin ng confidential funds, yung usapin ng misuse ng pondo nung siya ay DepEd Secretary at saka Office of the Vice President. Pero pinag-uusapan ngayon, baka pwede yung lumabas sa Quadcom hearings about yung drug money at saka yung delivery ng mga pera, baka pwedeng isama. Pinag-uusapan na po. Okay, sige. Will the Supreme Court decision on Sara affect the procedural matters sa impeachment complaint sa Pangulo? Tama po yan, no? Kasi kalalabas lang nung decision ng Supreme Court, wala pang hearing yung impeachment laban kay Marcos. 2 impeachment po yun, no? By the way, sumubok yung mga Duterte, pro-Duterte groups. Galit si Greco yata. Pero wala naman silang final eh. Talaga? Wala silang nakuwang endorser, wala silang final na dokumento. Kaya, bakit sila? Hindi ko rin alam kung seryoso sila o publicity stunt lang ginawa nila, pero wala silang na-file. Okay, klaruin natin. Yeah. Kunyari, galit sila kay Bongbong. Kunyari, gusto nila ng pananagutan, pero wala naman silang ginawa. Tapos later on, i-dismiss nila yung impeachment ng Makabayan na parang pro-Marcos daw. Pero, bakit di sila nag-file ng sarili nila? Pero, doon po sa tanong nyo na maapektuhan ba yung Supreme Court ruling itong impeachment kay President Marcos? Definitely. So, February 2 to 4 yung schedule ng hearing ng impeachment. Meron daw new rules for impeachment ang gagawin ng Kongreso. Yan po ang aabangan natin. Kasi doon natin malalaman kung ano yung consolidate ba yung 2 impeachment, ano ang mangyayari, paano yung procedure nito, ano ang magiging sequence ng deliberation. Tapos, kasunod po niya ng Sara impeachment. So, gagawa sila ng bagong... Kasi February 5 or 6 yung 1-year ban eh. Or hindi malinaw yung timeline eh. Meron pang debate dyan. Pero this is the time na pwede magsampa ng impeachment laban kay Sara. Paano kami mag-file ng bogus impeachment laban kay Sara? Yan din yung inaabangan natin eh. Kaya gusto rin natin ma-file kagad. Baka kasi, remember yung Lozano complaint nung panahon ng GMA, baka yan din yung mangyari. Okay, so masalimuot na masalimuot. Ang importante is na yung na i-push yung accountability mechanism, the existing ones, including impeachment, no, laban sa sino mang pinakamataas na mga opisyal na nagpakita na tiwali sila talaga. Ang sinasabi natin sa mga kababayan natin, humantong tayo sa impeachment kasi yung ibang mga mekanismo at saka ibang mga institusyon, they failed us eh. Yung ICI, wala na. Sila na rin mismo nagsabi, di ba? Yung Congress, conflict of interest, pati Senate, members nila ang involved. Paano halimbawa sa ombudsman na sabi nila, selective justice, cover-up ang nangyayari, mabagal. Sa korte ba, alam naman natin kung gaano katagal ang pwede maging proseso niyan. So, itong impeachment, ito ang parang rekurso ng tao na manawagan ng accountability. Kaya dapat gawin natin hanggat kakayanin. May saysay ba to create a commission? Hindi pa tayo napakaraming batas na to combat corruption. We do. We have enough. Mga institusyon to combat corruption. May mga korte pa nga tayo for corruption. Political will ang kailangan at saka enforcement ng mga batas. Ang problem ginagamit yung batas to defend themselves, no, from being held accountable. Aside from that, dahil Pebrero na rin, mainit, no? Impeachment ni Pangulo, impeachment ng Vice President, EDSA, and the never-ending flood control anomalies. Anong klaseng political atmosphere ang i-expect natin in the next few months? Well, yung February, magiging makabulo ang buwan na yan dahil 2 impeachment ang pag-uusapan. In-expect natin ang Marcos camp may numero para ibasura yung impeachment. Pero dapat hindi bumoto ang mga mambabatas hindi sa kanilang loyalty sa Pangulo eh.
yung konsensya at saka yung ebidensya ng corruption ang dapat pagbatayan nila. Tapos may impeachment ni Sara. Ang EDSA anniversary, 40 years na pala ang EDSA, will remind people that after 40 years, nothing has changed. No? Yung sistema na corrupt noon, nagpatuloy hanggang ngayon. So, meron tayong inahandang pagkilos din sa February 25. Nothing or little has changed 40 years after EDSA. What will it take to change the society? Kahit na lang to break the cycle of corruption. Sa tingin ko, maganda po yung ating karanasan last year. No? Libo-libo ang kumilos, tens of thousands, tapos may September 21 ka, November 30. Napersa mo yung Pangulo, yung House leaders na mag-endorso ng House Bill, Senate Bill against political dynasties. Meron na tayong parang pag-abante. Pangalawa, ang sinisigaw ng mga tao ngayon, hindi lang simpleng ikulong yung mga kurakot, baguhin yung bulok na sistema. So this year, dapat i-step up natin yung panawagan na dapat, bukod sa may makulong ng mga kurakot, mga batas na pakikinabangan ng tao, hold accountable the top leaders na may accountability sa corruption. Okay, and of course, ang isang sa pinakamalaking flashpoint, malalaman natin kung seryoso ba talaga sila is anong kakahinatnan ng anti-political dynasty bill. At saka anong anti-dynasty bill ang kanilang Exactly. ipapasa. Like ko nga sinasabi, meron lang tayong batas against political dynasties for SK. Nakita mo yung parang ano ng mga mamabatas. SK, bawal kayo political dynasties pero kami pwede. Ito, ano kayang klaseng political dynasty, anti-political dynasty bilang kanilang ipapasa? Yan ang malalaman natin. Sige, maraming salamat sa time mo, Mong. Ang kausapin mo yung taong bayan, what do we need to do now, no? Parang, kasi lahat tayo, pagod na tayo sa corruption, pagod na tayo sa itong huling usapin, no? Education system na walang pinatutunguhan rin. Anong pwedeng panawagan mo sa taong bayan? Anong papel natin para mahinto ito lahat? Salamat ulit sa pag-guest dito sa ating show, no? So 2025 po tayo ay kumilos, marami ang nagsalita, nagpakhayag ng galit sa korupsyon. Kailangan ipagpatuloy po natin ngayon 2026. Dahil hindi pa tapos yung laban, no? Marami pa ring mga kurakot na dapat na ikulong. Yung impeachment, isang paraan para sa pananagutan. Pero hindi sa impeachment lang makukuha natin ang hustisya. Kaya even after the impeachment, ay kailangan patuloy tayo magsalita at kumilos. Kaya ang panawagan po para sa pananagutan, tuloy-tuloy po yan. At sana ngayong taon, ipakita natin na kumilos tayo noong 2025, mas marami at tuloy-tuloy ang pagkilos ngayon to. Maraming salamat, Mong. No? Meron akong nabasa panahon na yung To Kill a Mockingbird, no? Sinabi nila na courage is not just a man with a gun in his hands. It's knowing you're licked before you begin, but you begin anyway. At tatapusin mo to no matter what. No? Maraming nagsasabi kasi walang patutunguhan yung impeachment. Dahil siyempre, kay Bongbong, sa Pangulo, dahil ang Kongreso ay traditional naman talaga sumusunod sa kung ano ang utos ng kanilang amo, regardless of yung separation of branches ng government. Dahil ang executive ang may hawak ng pera, sigurado ang Kongreso ay sumusunod dyan. Pero hindi kasi usapin ito kung mananalo ba ito o matatalo. Dahil pwede pang makonvince ang iba, hindi naman lahat talaga sa Kongreso ay tuta, na tumingin sa ebidensya. Hindi naman mali yatang sabihin na totoo namang merong kinalaman ang Malacanang at ang Pangulo sa lahat ng korupsyon na nangyari sa bansa. At totoo naman, hindi lang ang bayan ang nagsasabi na itong budget na walang pagbabago mula sa budget ng 22, 23, 24, may veto nga pero andyan pa rin ang lahat ng matatawag nating recipe for grave corruption ay napapanatili sa 2026 budget. No? Ang paghampa ng impeachment ay hindi lamang para, alisin ang presidente para to take over the country or what. It is, as Mong said earlier, no, ito ay accountability mechanism. It exists at kailangan magamit. Ngayon, hindi pwede rin na maghati-hati tayong manok, no? Either ba Bongbong or Sara. Hindi naman usaping contest ng dalawang political dynasties. Usapin to ng taong bayan na naniningil sa mga pinakakurakot na opisyal ng sambayanan. And if they happen to be the president and the vice president, then let the chips fall
where they should. Hanggang sa susunod po na episode ng Alam Analysis, ako po si Inday Espina Varona.